Mga kababayan ni Senator Risa Ontiveros, si dating Pangulong Digong, umusok po si Digong. Pinipindan mo niya ako kasi sabi niya, I'll assume full responsibility doon niya sa war on drugs. Di ngayon, sabi ni Senator Risa, niya, ina-assume mo yung full responsibility sa pagkamatay ng mga specific individuals, lalo yung mga bata sa war on drugs. Pakinggan po natin mga kababayan yung matinding balitaktakan, interpellation po, pagigisa, grilling ni Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros lang po ang matino. Matino mga kababayan yung mga tanong sa mga senador. Ayan po, pakinggan natin. Pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin sabi nyo maraming mali, no? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Malapit nang umusok si Digong. Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado, hindi sa Korte. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes, and what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. Chair? No. How about si Carl alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Apiko na si Digong. Okay lang po. Kayang-kaya ko magtanong sa abogado. Sige, itanong ko po. Before we proceed. No. I have prepared these questions with my legislative staff. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his Very death? composed si Risa. You know, ma'am, can I ask for a recess of It's all right, Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. Hindi umubra yung angas ni Digong kay Risa. Balikan natin mga kababayan. Suspended muna. Balikan natin mga kababayan. Resume na. Police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay Minute kung kasi kaya ina-acknowledge sinuspend. nyo o hindi
na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka Hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I-contempt. I'm not that rich. I-contempt po. Dito sa aeroplano. Mahal yan. Pa-arrest kay General De La Torre. Di ba? Retirement pay ko. Sagot ng Senado, yung pati gastos. itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako, an employee of government. Kasi, di ba, yung Kaya, Senate mismo. Araw, I do not tulad have kay one- Pacquiao at saka kay, tawag dito, kay Alice Goo, my public dinala life mismo. is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umuusok na naman. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Nag-deny. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so Nagsumo yung na huling tawag tanong dito ko sa for amin. today, for the record, Naging childish na. Bakit ano po? tinawag Mr. sa inyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug Focus lang criminals si Risa sa tanong. ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan?
Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa ipreso Wala akong sila. pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of Kung record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, kinonfirm niya, for the inadmit. record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang Parang anumang si Inday po. police Gusto maging operations, presidente sa drug-related impyerno? police Drug me to hell? operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Challenge ba yung DOJ? Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo- Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya nito Umusok dito na. sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Yun. Admission po. Thank you, Mr. President. On the record. Ako po may tanong din. On the record, inadmit niya mismo. Pinanood namin yung mga footages mo nung you were President-elect tapos naging Presidente. Meron kayo sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis dumadaan ito sa psychiatric, gagastos pa ako ng... When I was also president, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandiyan yan sa item Hindi naman ito At saka, alam mo, Mr.
alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Putang ina ninyo. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon nung hindi pa ako mayor? Nandyan yung komunista, nandyan yung mga footlocker, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, bitse kayo. Dahil kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Yun. Alam nila yan. In-admit na po niya. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. Inulog niya lahat. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Sinubo niya yung mga alam mo ba, officials niya Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, tangina yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na duwadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko yan. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So do you confirm such a statement? alam nila. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sila pinapatay. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor. Nag-ugas kamay po. The policeman involved in crime. Policeman is involved in crime, sir. Yes, okay. That's the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay?
So in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril niya ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So in short, sir, pinatay namin. Ganoon lang, sir. Oh, inadmit niya. Anong circumstances, meaning pinatay ninyo, paano? Sir, lumaban, sir, Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Napatay niyo sa bahay niya? Yes, sir. Nag-operation Pinapirit namin kayo? talaga, yes, sir. Pinapirit namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong month po? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? And I cannot... it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung pero I was the city director, sir, Pero that was from... Kasi I was assigned, sir, from 2012 up to 16 yata. Basta almost 3 years yun, sir, Thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung pulis, Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And, nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dahil, discharge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, illegal drugs pa rin. So what will you do dun, sir? Alam nga naman na misis mo, pinaparil mo, buntis, pinabatil indok mo, hindi lalo na sa ibang tao. Thank you, General Cuy. Any reaction to what the President said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yun po ni Mayor noon was well known to the public, more so to the members of the police force. Senator. Go ahead, sir. Sa lahat ng puro nagdaan ng Davao to, pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagmumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi i-salvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampak, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung patay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga polis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila.
Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ka nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nung tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam nangyari? Inupuritan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inupiritan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko. Kumari ko pa yon. Ang hirap i-explain, sir. Patayin yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganoon po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, ang mahirap kasi, pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa ni Presidente na, barilin mo diretso ha, barilin mo diretso. Hindi susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pag-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo at yun na ginawa niyang Davao Death Squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo at wala ng trabaho yung pulis. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame, time period, anong month, anong year? Nakalimutan Sige ko. para lang Sige lang, mag-research lang tayo. Pagpaparesearch na ako kung anong year yun. Paparesearch ko. Mr. President, one last question for me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad nung sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito,
may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na durugista 2 million, second echelon 1 million, ordinaryo 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi niyo po? Kahit na doon sa pwede niyo sabihin na pasok sa inyong sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Storya lang yun, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na, dalaw. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward, mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka ba ng patay? Yan ang trabaho mo. Kaya binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the statement. Say, go ahead. President Duterte. Yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito. Ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Odicta, saan nagpunta? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin si President Duterte kung binigay ba niya yun kung may namatay. Hindi, kasi pero ang alam ko, pantakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Anda ngayon. Si Bongo mismo yung nagsabi na mayroon. Recorded po. Hindi nila yung style ko, sir. Hindi ako magsabi magbigay ako bounty. Ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahulihan ko. Kung sabihin mo lang 50,000 doon, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat. Confirm? Sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo,
sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila lahat puro na dumaanan sa pulis yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga biyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pondo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagbabay kaso, ako ang nagbibail ban. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo bulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, hanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.